At sa ating patuloy na pagtutok sa kaso ng dengue sa Quirino Memorial Medical Center, nabawasan daw po ang mga ina-admit pero siksikan pa rin dahil hindi rin nila mapauwi yung mga batang pasyente. Nakatutok si Micaela Papa. Nabawasan na ang dating nag-uumapaw na suspected dengue patient sa Quirino Memorial Medical Center. Kung dati 12 biktima ang ina-admit kada araw, nitong nakaraang 24 oras, 7 na lang. Naglagay na rin ng folding beds para mabawasan ang overcrowding. Pero 3 o 4 na bata pa rin sa isang kama ang karaniwang makikita sa pedia ward. Ang iba, sa upuan pa rin nakahiga. Di rin mapauwi ng ospital ang ilang pasyente na maaaring magpagaling sa bahay, alinsunod sa payo ng DOH. Pedya kasi we have to observe our patient, not unlike yung mga adult na pwede mo silang pauwiin at instruct mo na lang sila sa bahay kung ano yung mga dapat gawin. Kaya marami ang confined kahit hindi pa kumpirmadong may dengue. Payo ng DOH, dapat nakikipag-ugnayan ng mga ospital sa health centers para agad masuri ang mga pasyente at agad malaman kung kailangan pang tumuloy sa ospital. Maraming bata ang naiinip sapagkat nakasampay lang yung mga bote ng dextrose at halos walang ginagawa. Nakipagpulong na rin si Tayag sa mga opisyal ng DOH retained hospitals sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM kaninang umaga upang pag-usapan ang kanilang action plan. Mahigit 100% na raw kasi ang itinaas ng dengue cases ngayon kumpara noong nakaraang taon. Prevention at paglilinis pa rin daw ang pinakamainam na solusyon. Sa barangay Gulod nga na may pinakamaraming kaso ng dengue sa Quezon City, nagbigay ang barangay ng seminar tungkol sa paglaban sa dengue. Namahagi rin ng insect repellent sa mga residente. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Hindi raw sisiputin ng wetting whistleblower na si Sandra Cam ang panibagong investigasyon ng Senado sa wetting payola. Yan ay hanggat wala raw yung naipapangakong proteksyon sa mga tulad niyang whistleblower. Nakatutok si Ruth Caba. Kami na naghirap, humarap, nag-risk ng buhay. Asan ngayon yung bagong sinasabing change? May nag-lift ba ng finger sa amin sa administrasyong tatanungin kung ano ang plight ng aming kasamahan? We wrote 2 letters already to President Pinoy. Mayroon bang nagtawag sa amin kung anong nangyari? Wala. Emosyonal na nagsalita sa media ang dating wetting whistleblower na si Sandra Cam. Wala raw siyang planong dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Martes hanggat walang naipapangakong proteksyon sa tulad niyang whistleblower. May pangamba raw siya matapos madawit si PNP Chief Director General Raul Bacalso sa wetting. Sabi pa ni Cam, may isang junior PNP officer na planong tumestigo kaugnay sa koneksyon ng matataas na opisyal ng PNP sa wetting. Pero di ito nagbanggit ng pangalan. I told them the other day, doon sa CBCP, not to come out to the open unless there's a Whistleblowers Act. Gusto namin malaman ng buong bayan na it's not worth dying for pala. Maging ang Truth Commission na pinamumunuan ni dating Chief Justice Hilario Davide, boboykotin din daw ng ibang whistleblowers. Masisira buhay mo, masisira buhay ng pamilya mo. Siguro hindi na dapat. Yung kay Davide kasi kumbaga mayroon kaming doubts diyan Kumbaga nilagay niya sa pwesto yung mandarayang presidente, tinanggal yung legal, tapos ngayon siya ang mag-head. Pakiusap naman ng Malacanang sa grupo ni Cam. In the case of Archbishop Cruz, we are allies in the fight against corruption with Sandra. So don't treat us as enemies. Kami ay kaibigan tayo dito sa laban sa katiwalian. Si Blue Ribbon Committee Chair Senator Chafisto Gingonan III nangakong makikipag-usap sa pamunuan ng Senado at Department of Justice para sa proteksyon ng mga testigo. Nag-imbestiga na ang Senado noong 10th at 13th Congress tungkol sa wetting. Nandito sa archives ang transcript ng mga hearing kasama na ang testimonya ng mga witness na pinatawag noon na pwede pa rin naman daw magamit ng Blue Ribbon Committee sa gagawin nitong bagong investigasyon. Kasama sa naimbitahan sa pagdinig sina Bacalso, DILG Secretary Jesse Robredo at Undersecretary Rico Puno at mga opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Wala ng partido-partido dito, wala ng kulay-kulay dito, tapos ng eleksyon. Kahit sino matamaan, bahala na, basta dapat yung batas kailangan ipatupad. Ruth Cabal, nakatutok, 24 oras. Sa loob ng 10 araw, formal na sasagutin ng Kamara ang utos ng Korte Suprema na itigil ang pagdinig sa 2 reklamong impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. May babala naman ng Korte kapag
hindi sumagot ang Kamara. Nakatutok si Mari Zumal. Makabubuti raw na alam ng Korte Suprema ang kanilang posisyon, kaya magpapadala ng sagot ang Kamara tungkol sa status quo ante-order laban sa pag-usad ng 2 impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. It is more judicious to file a reply. We still protest the fact that you're intruding into our territory, but still it's better that they have some idea of your position. Nilinaw naman ni House Speaker Sonny Belmonte na hindi nito layong magdulot ng alitan sa 2 sangay ng pamahalaan. Ang kaso, sabi ni Belmonte, hanggang ngayon daw ay di pa nila natatanggap ang summons o yung kopya ng kautusan ng Korte Suprema. Sa September 28 pa nakatakda ang pagpapatuloy ng pagdinig sa impeachment case ni Gutierrez sa Kamara, kaya't may panahon pa para makuha ang pulso ng Kamara. Kagabi nag-privilege speech na si Ilocos Norte Representative Rodolfo Fariñas para paalalahanan ang mga mahistrado ng Korte Suprema. I stand here to beg the Honorable Supreme Court, pray if I may, that they please back off a little on this matter. We have our rules. Si Gutierrez tila hindi natitinag. Handa raw siya sa anumang kapalaran ng 2 impeachment complaints laban sa kanya. Hindi naman ako guilty. Wala naman akong ginagawang masama sa ating mga kababayan. Tatanda ako sa lahat ng bagay na pwede mangyari. Sa paniniwala ng constitutional expert na si Attorney Theodore Te, may basehan ng Kamara para ipaglaban ang pagtutuloy sa impeachment ni Gutierrez. Dahil ang ibig sabihin daw ng status quo ante, babalik sa dating sitwasyon kung kailan hindi pa nadedeklarang sufficient in form and substance ang 2 reklamo. 2 complaints ba ang pinipigilan mo? Kasi kung 2 complaints, yung unang complaint, hindi yan papasok dun sa prohibition against a second impeachment complaint. Arguably, the second, yun ang pwedeng pagdebatihan. Tila may mensahe lang daw ang Korte Suprema na nais iparating. It's sending a message that, this case is an important case. Okay? And so I hope that all the parties act accordingly. Sa ngayon, hihintayin daw ng Korte Suprema ang sagot ng mga respondent, pero nagbabala na rin ito. Failure to comply with the lawful orders of the court can result to a contempt of court. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Isang dump truck na minamaneo ng umano'y nakainom na driver ang nawala sa kontrol at tapos ay tumagilid sa elliptical road sa lungsod ng Quezon. Patay ang isa sa mga pahinante. Nakatutok si Oscar Oida. Pasado alas 11 ng gabi nang lumagapak sa kanyang kamatayan ng pahinante na nakilala lamang sa pangalang JR matapos tumilapon mula sa isang tumagilid na dump truck sa bahagi ito ng elliptical road sa Quezon City. Kung pagbabasihan ng dugo ng biktima, mukhang matapos tumilapon, humampas umano ang ulo nito sa konkreto dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. 3 ibang pahinante pa ang nasugatan rin sa insidente na agad naman umanong naisugod sa ospital. Ang lugar naman, daig pa ng dinaanan ng isang matinding bagyo. Ilang puno at poste rin ang nabuwag bunsod ng dumaostos na truck. Agad naming hinanap ang driver ng truck para alamin ang nangyari, pero wala na ito sa lugar. Sabi ng driver, susundo siya ng mga kasama namin para maayos yung mga kasama namin ditong nung lumabas ako, wala na siya. Ayon sa naturang pahinante, kinat daw sila ng isang rumaragasang bus kung kaya't nawalan sila ng kontrol. Nung umesi yung truck, kinat kami ng bus. Pero hindi ko nakuha yung plate number ng bus eh. Pero kalaunan, lumabas rin ang katotohanan. Ang mga pahinante, maging ang driver ng naaksidenteng truck, nanggaling pala sa isang happy-happy. Kaya nakaset doon siguro mga 4-5 tagay lang. 5 tagay? Talaga nagiinom yun. Tumagal din na mahigit 1 oras bago na ialis ang bumarang truck ng basura sa elliptical road. Pinaghahanap na ang driver ng truck. Yung driver, kakasuhan natin ng homicide at saka multiple physical injuries including the damage to property na sira doon sa street lights. Oscar Oida, Nakalerto, 24. Pumanaw na ang sanggol na natagpuang nilalanggam sa isang kalsada sa lungsod ng San Carlos sa Pangasinan. Impeksyon ay kinamatay ng sanggol na wala pang 1 buwan. Lunes nang makita ng mga residente ang sanggol, kasamang ina niyang may sakit daw sa pag-iisip. Dinala siya sa Pangasinan Provincial Hospital. Ang lokal na pamahalaan ang sasagot sa pagpapalibing sa sanggol.
Meron po tayong balita mula sa bansang Chile. Pag-asa ang dala ng pagsilang ng anak ng isa sa mga minerong ilang linggo nang natrap sa guho. Carolina Sana ang ipapangalan sa sanggol pero nagibang isip ng ama at pinangalanan siyang Esperanza. Yun po ang salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay pag-asa. Pangatlong anak siya ng minero na si Ariel Ticona na kabilang sa 33 minerong mahigit isang buwan ang natrap sa gumuhong minahan. Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon para mailigtas ang mga minero pero posible raw na abutin pa hanggang Nobyembre ang rescue operation. Balita mula naman sa bansang Amerika, isang kamelyo ang natrap sa tinatawag na sinkhole. Ang unang pagtatangka ay bigo ang mga rescuer na may angat ang kamelyong may pangalan na Moses. Napigtas kasi yung isang lubid. Iniwasan ng mga rescuer na magpumilit ang kamelyo na makaalis sa pagkakatrap. Sa mga sumunod na pagtatangka, tagumpay nang nailigtas ang kamelyo. Ayon sa isang veterinaryo, mukhang hindi naman nasaktan sa nangyari ang kamelyong si Moses. Susunod! Eksklusibo, mga nagraraling estudyante at gwardiya ng batasang pambansa. Ayan o, nagkagirian. Ryan Agoncillo hindi na sumama sa Dabarkats ng Itbulaga sa Amerika kasi baka manganak na raw si Juday. Krista Kleiner, apektado naman ang mga negatibong intriga sa kanya. Pangulong Aquino at Konsehala Shalani Soledad, totoo bang naghiwalay na? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.